Agua oxinada po ang ginagamit ni sir. Sir, paano nyo natuklasan sir yung agua oxinada ay pwede sa pag-sterilize ng hydroponics na cockpit sir? Ayan po. Yung agua oxinada po, nalaman ko lang ito sa isa nating ka-hydroponics na si Sir Nars. Pero nung pinanood ko po ang kanyang buong video, hindi ko po masyado nakuha lahat ng details. So, ayun po. Bali, ako na lang po mismo ang nag-research sa sarili ko na ang agua. Magandang araw po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Kalsadang Uno dito sa Imus, Cavite. Kasama po natin si Joe Delphine ng JMD Lettuce. Hello po, magandang hapon. Sir, question lang po para sa mga hindi po nakakalam. Paano po kayo nag-start sa pagle-lettuce o pag-hydroponics? Nag-start ako sir sa pag-hydroponics last year ng 2021. 2021. Ayan. Itong hydroponics, bali sa akin po ay hindi ko talaga alam to. Bali pero mahilig ako sa farming kasi from province ako sa Negros. Sa Negros. Opo, nagtatanim talaga ang lolo ko. Bali nagtatanim kami ng palay o kung anong klaseng mga gulay. Pero itong hydroponics, nung dumating ako sa Manila, ang nagturo lang nito sa akin yung kapatid kong nasa Bulacan. Bali, in-introduce niya to yung bagong agrikulturang sistema ng pagtatanim, itong hydroponics. Ayun, doon ko na-accept na gusto ko rin matutunan dahil na-amiss ako dahil nakikita ko yung mga kagamitan ng mga hydroponics. Parang nagagandahan ako. Kaya nung tinry ko siya nung last year 2021, opo, bali doon Mas pandemic na yun sir, no? Oo, pandemic na siya. Oo, nagkataon na pandemic siya. Pero kahit pandemic siya, nung nakapag-start na ako, lumago naman. Kahit papaano, kahit paunti lang yung naitanim ko, isang box lang yung una-unang naitanim ko noon. Kaya mga sa 15 piraso. Bali, doon muna ako nag-try sa starter kit. After nun, bali, nung lumago na, tumubo na sila, gumanda na, minarket ko sa muna sa loob ng subdivision namin. Doon ko muna minarket. So, meron po tayo ditong kakaibang size ng sir, sample tayo sir. Tignan niyo po kung gaano kalaki tong pechay na to. Ayan, ito po yung kamay ko. Ayan, sobrang laki po niyan. So, sa mga malalapit po na area dito, meron na po tayong pechay dito. Ayan, tapos yung roots niya po, quality po yan, puting-puti. Bali yung tanim po dito ni sir ay ginagamitan niya po na pang-sterilize na agua oxinada sir. Yes po, sir. So agua oxinada lang sir ang sinasample niyo sir. Yes, wala sir. na pong sterilize na Wala na. boiling. Wala na. So goods din po pala ang agua oxinada kasi maganda po yung paglaki ng lettuce niya po. Ayan po. Yung agua oxinada po, nalaman ko lang ito sa isa nating ka-hydroponics na si Sir Nars. Pero nung pinanood ko po ang kanyang buong video, hindi ko po masyado nakuha lahat ng details. So, ayun po, bali ako na lang po mismo ang nag-research sa sarili ko na ang agua oxinada, tulad ko sa pagbuo ng nutrient solution. Kung 1 litrong tubig, 2 ml din po yung nilalagay kong agua oxinada. So Ayan. ibababad lang siya sir. O, ibabad lang. Bali, binababad ko yung kukupit sa agua oxinada ng 4 hours. 4 hours. Opo, 4 Tapos saka nyo na hugasan nyo po. Hindi na. Aawin lang, tapos pipigaan, Tapos diretso na sa seedling tray or sa cup. Tapos pwede nang tanim. O, pwede ng So taniman naging ng- epekto niya sir, okay naman. Okay naman po. Okay po siya kay Sir Geoffrey ng GMD Lettuce po. Sometimes in my tears I drown, but I'll drown, but I'll never let that get me down. Let me down, negativity is surround, and though someday, but it don't turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we'll fight no more, there'll be no more wars in the children will play. Tanim po dito ni Sir ay Lolio Bionda na Evelyn po by Rasmore. Ang sistema po dito ni Sir ay
NFT system. Ito po yung reservoir niya. Ang ginawa pong pag-build ni sir dito ng reservoir ay nilubog niya po sa lupa. Ayan po, andito po siya sa pinakailalim. Ayan po, flowing po yan. Ang gamit po na nutrient solution dito ni sir ay Nutri-Hydro sir, na ano po, na liquid. So meron po tayo ditong Evelyn, meron din pong Romaine, tapos meron din pong Pechay. Kung mapapansin nyo po yung ginamit ni sir na poste ay buo daw po, nakawayan sir, tama? Ayan po, akala ko nga nung una ay tubo na bakal. Ayan po. So DIY na greenhouse lang po itong sistema ni sir. Yan, DIY po yan. Gandun po. So may tanim din po dito si sir na pipino. Pipino, tama sir? Opo. So ang pagtatanim naman ni sir dito na pipino ay ginawa niya sa lupa. Yan. So balik tayo dun sa normal farming. Yan, malapit na tong mamunga. Dahil may bulaklak na siya. Meron na dito sir na pollination sir? Wala pa. Wala pa, oh, Wala subukan pa lang. Hindi ko- Aanyayahan po namin ang mga kabataan na mag-hydroponics po, subukan po ang modern farming na ito. Madali lang naman po ang sistema. Nagpo-flow lang po yung tubig pag NFT system po, then kusa na pong lalaki ang tanim na yan. So sir, ano pong masasabi niyo sir sa mga kabataan natin na gustong mag-hydroponics sir? Paano po sila magsisimula? Ayun. Sa mga kabataan na nais po mag-hydroponics, yan, katulad ko, dahil ako ay bata pa. Bata pa tayo sir. Yan. So, bali sa mga interested or kaya po sa mga kabataan na gustong matuto sa pag-hydroponics, ituloy nyo kung nais nyo na masubukan tong bago nating agrikultura dito sa Pilipinas, dahil dito nga po sa atin sa Pilipinas ay medyo mahina na ho ang pagdating po sa ating pagtatanim. Wala na ho masyado asikaso at nagtatanim sa ating bansa. Nung una, malakas tayo, pero sa ngayon po medyo lumubog yung ating agrikultura. Lahat po dito na may tatanim ay pwede po. Sir, matanong po, paano nyo siyang minamarket dito sa area nyo sir, yung tanim yung lettuce at saka pechay po? Paano nyo siya binibenta? Kasi kadalasan sir, nahihirapan ng mga grower natin dito sa Cavite at sa mga ibang lugar na mag-dispose ng kanilang. Paano yung sistema mo sir na isasuggest mo sa ating mga farmers? So ayun mga ka-farmers, yan mga ka-hydro, yan sa akin po, sa abot ko sa pagmamarket po ng aking mga lettuce, ay nung una po ay nahihirapan din ho ako dahil hindi pa ako, nung time na hindi pa ako pumapasok sa online ng pagmamarket. Pero nung sinubukan po na mag-online, lahat po dito sa lugar po ng Karsadang Baguio 1 ay pinapasok ko po yung mga subdivision sa pamagitan po ng page or group sa Facebook po mga ka-farmer. Kaya doon ko po na dispose yung lahat ng aking mga lettuce po, no? Bali may bumibili man dito sa daan ko, pero minsan wala na dahil sa tulong ng mga regular na customer ko na naabot ko doon sa Facebook page, ay na-order po nila lahat yung mga lettuce ko. Bali, ang GMT lettuce po ay located po dito sa along the road lang po. Ito po, papakita po natin. Sir, ito yung kalsadang bagong uno, sir, no? Ito po yung kalsada nila. Kung mapapansin nyo po, andyan lang po yung kalsada. So sa mga interesado po na malalapit Noveleta, Cavite, dito po sa Tansa, sa General Trias, at sa Kawit po, meron po tayo dito GMD lettuce po, malapit lang po sa kalsada po. So yun lamang po. Maraming salamat.